Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Mga kapatid, mag-share na naman po ako ng salita ng ating Diyos. Pero kagaya ng ginagawa natin, uumpisahan natin ito sa pamamagitan ng isang panalangin po. Kaya samahan niyo po ako. Magsiyo po tayo. Yes Lord, Father God in heaven, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Lord, salamat dahil narito na naman kami. Pinagsama-sama mo na naman kami para makinig na naman, mag-aral ng iyong mga salita. Lord, I pray na muli mo po kaming samahan, turuan, gabayan. Buksan yung aming mga puso at isipan para maintindihan namin ang iyong mga salita ngayong umagang ito. Lord, I pray hindi lang basta namin ito marinig. Tunay na maisabuhay namin ito, Lord God. Tunay na magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Lord God, samahan mo rin po ako, turuan mo rin po ako, gabayan mo rin po ako, para puro salita mo lamang po ang lumabas sa aking bibig. Lord, kiniklaim namin na tagumpay ang aming gawain ito. Dahil narito ka sa aming kalagitnaan. Salamat. Salamat. Muli Lord, pinupuri ka namin. Pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga nga po sa ating lahat. Pinagpala talaga tayo ng Diyos mga kapatid dahil una nga ginising niya tayo ng maayos at malakas ang ating katawan at binigyan pa ng isang magandang pagkakataon na makinig, mag-aral ng kanyang salita. Kaya mag-focus po tayo mga kapatid. Bago po ako mag-start ulit, unahin ko lang po yung mga bago po sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, dito po ako mag-share sa Isaiah chapter 59. At ito po ay may pamagat na hinatulan ng prophet ang kasalanan, no? At dito po ako mag-share sa verse 1 hanggang 3 po. Ulitin ko lang yung pamagat. Hinatulan ng propeta ang kasalanan ng tao. Ayan po ang title mga kapatid. 59 ng Isaiah chapter 1 hanggang 3 po. At ito po ang sabi. Makinig kayo. Ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas. Hindi rin siya bingi para hindi marinig kapag tumatawag kayo sa Kanya. Verse 2, ang inyong mga kasalanan ang siyang naglalayo sa inyo, sa Diyos, at iyon ang dahilan kung bakit hindi kayo, sabi rito, hindi kayo, kung bakit niya kayo tinatalikuran at ayaw ng makinig sa inyong mga dalangin. Ulitin ko ang verse 2 mga kapatid. Ang inyong mga kasalanan ang siyang naglalayo sa inyo sa Diyos at iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw na nga makinig sa inyong mga dalangin. At verse 3, pumapatay kayo ng tao at gumagawa pa ng ibang kasamaan. Nagsisinungaling kayo at nagsasalita ng masama. Salamat sa salita ng ating Diyos. Sa ibang version mga kapatid dito sa Ang Biblia Pinoy version, sabi po dito sa verse 1 hanggang 3, tignan nyo, di maiksi ang kamay ni Lord para di makapagligtas, hindi bingi ang tainga niya para di makarinig. Ang kasamaan nyo ang naghihiwalay sa inyo at sa inyong Diyos. Mga kasalanan nyo ang dahilan, kaya di niya kayo hinaharap at di niya kayo pinakikinggan. At verse 3,
may bahid ng dugo ang mga kamay nyo at madumi ang mga daliri nyo dahil sa kasalanan. Ang labi nyo nagbibitiw ng kasinungalingan, ang dila nyo nagsasabi ng kasamaan. Yan ang salita ng ating Diyos. Salamat sa salita ng ating Diyos. Dito sinasabi sa atin, mga kapatid, alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan at dinig na dinig ng Diyos ang ating mga panalangin, ang ating mga kahilingan, yung ating mga pagsabi sa Kanya ng ating mga problema, paghingi natin ng ating mga pangangailangan, lahat, yung mga paghingi natin ng kalakasan, paghingi natin ng pagkain, pera, magagandang bagay, katagumpayan, diba lahat yan, dinig ng Diyos. Kasi sabi nga dito sa salita ng Diyos, hindi siya bingi at hindi maiksi, no? Ang kamay ng Diyos para abutin tayo, para iligtas tayo, para pagpalain tayo. Pero sinabi rin sa salita ng Diyos, kaya hindi niya tayo hinaharap dahil sa ating mga nagagawang kasalanan. Yun yung nagiging barrier, mga kapatid. Nagiging harang, nagiging pader na nakaharang sa harapan ng ating Diyos. Kaya yung ating mga kasalanan talagang hindi niya pinakikinggan. Kasi nga sa paulit-ulit nating kasalanang nagagawa. Sabi nga sa verse 2, ang kasamaan nyo ang naghihiwalay sa inyo at sa inyong Diyos. Mga kasalanan nyo ang dahilan kaya di niya kayo hinaharap at di niya kayo pinakikinggan. Yun nga, no, sabi ko kanina, yun yung nagiging barrier, yung kasalanan natin. Hingi tayo ng hingi, pero gawa rin naman tayo ng gawa ng kasalanan. Hingi tayo ng hingi ng tawad, pero gawa pa rin tayo ng gawa ng kasalanan. Kaya hindi pinakikinggan ng Diyos. No? Ayaw niyang pakinggan, ayaw niyang tugunin yung ating mga panalangin dahil nga sa kasalanan. Yung sinasabi dito na may bahid ng dugo ang mga kamay nyo, ang dumi ng mga daliri nyo dahil sa kasalanan. Ibig sabihin, mga kapatid, di ba? Tinataas natin yung ating kamay. Diba? Ito rin yung pinagpipray natin, inahawakan natin pag may pinagpipray tayo, di ba po? Tapos ginagamit din natin yung ating kamay sa kasamaan. Dito pwedeng yung, sabi nga, yung pagpatay, no? Sa pagnanakaw, sa pananakit, sa ating mga kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, yung pagduduro-duro natin sa mga tao, pero pagturo naman natin yung tatlo nakaharap sa atin, di ba? So yun po yun. Dito tinuturo sa atin, pinapaalala sa atin ng Diyos na hingi ka ng hingi. Di ka naman nagsisimba. Hingi ka ng hingi. Di ka naman nagbabasa ng Bible. Hingi ka ng hingi. Di ka naman umaattend ng Bible study. Hingi ka ng hingi. Nagbabasa ka nga. Sinasabuhay mo ba? Diba? So yun Yun yung mga nagiging dahilan kung bakit hindi pinapakinggan ng Diyos yung ating panalangin. Ito pa, pray tayo ng pray. Di ba? Dadasal tayo, Lord, ginagamit natin yung ating bibig. Pero yan din yung ginagamit natin sa kasamaan, sa pagmumura, sa pagsigaw, sa pagbulyaw, sa panunumbat. Yan din yung ating mga ginagamit. Diba? Sa pananalita ng masasakit, pagsisinungaling, yun nga, yung pagmumura. Diba? After nun, mamaya magpipray ka na naman. Bakit hindi na lang gawin natin puro mabubuti na lang yung lalabas sa ating bibig? Pigilan natin yung ating sarili sa paggawa ng masama, sa pagsasabi ng hindi maganda sa ating kapwa. Yun nga, yung pagmumura, diba, panlalait, paninira, yung mga pananalita, uy, alam mo ba yan? Diba, yung mga ganong pananalita. Pigilan natin yun, hingi natin ng tulong sa Diyos. Lord, tulungan mo ko, yung aking puso, yung aking isipan, maging maayos, maging mabuti. Yung pananalita ko, Lord. Nagpipray ako sa iyo, pero bastos yung aking bibig. Masama yung lumalabas sa aking bibig. Diba? Dahilan ako ng dahilan, Lord. Pag niyaya akong magsimba, mag-Bible study, marami akong dahilan.
Yun yung nagiging barrier. Kaya hindi pinakikinggan ng Diyos yung ating panalangin. Di ba lahat ng dapat lumalabas sa ating bibig, maayos, hindi masama. Dapat lumalabas sa bibig natin yung mga pananalita na nakakapagpalakas ng loob sa pamamagitan siyempre ng salita ng ating Diyos. Yan na lang ang dapat lumalabas sa ating bibig, mga kapatid. Hindi na yung mga kung ano-anong salita para umabot yung ating panalangin sa Diyos. Hindi yung pag nanalangin ka, no? Nagpe-pray nga tayo. Sa lumuluhod pa tayo. Hindi umaabot sa langit. Baka hanggang kisame lang natin. Tumatalbog na. Kasi nga doon sa mga kasalanan nagagawa natin, paulit-ulit. Humingi ka ng kapatawaran sa nagawang kasalanan o sa nasabing hindi maganda, pero sinabi mo ulit. Humingi ka ng kapatawaran dahil sa nagawa mong hindi maganda, pero ginawa mo pa rin. So hindi talaga nakakarating. Kaya siguro tatanong tayo minsan, parang hindi naman naririnig ni Lord. Gagawa na lang ako ng paraan. Yun pa yung isa, mainipin. Diba? Hindi makapag-antay, nagmamadali. Yan din yun. Kaya hindi nakakarating o kaya hindi pinapakinggan ng Diyos yung ating panalangin. Sabi nga dito sa verse 1, di ba? Tignan nyo, di maigsi ang kamay ni Lord para di makapagligtas. Hindi bingi ang tenga niya para di marinig. Sabing ganyan. Ang kasamaan nyo, sabi sa verse 2, ang naghiwalay sa inyong Diyos. Ang kasalanan, ang mali, yan ang mga nagpahiwalay sa atin sa ating Diyos. Inayos na yung buhay natin before. Nagpakilala na sa atin ng Diyos before. Pero ano nangyari? Nabaliwala ang lahat. Balik sa dati. Balik sa dati. Kaya pag magpipray, nawawalan na ito ng bisa. Baliwala na yung ating panalangin. Kahit pa araw-araw ka manalangin, hindi yan makakarating sa Diyos. Wala na. Ikaw na rin ang gumawa ng paraan para tumigil sa pagsisimba, tumigil sa pakikinig ng Word of God. Kumisan, pag may kailangan ka na lang, saka ka magpipray. Paano titingin ng Diyos yung ating panalangin kung ganun tayo? Diba? Bakit hindi tayo magpatuloy talaga? Kasi nasimulan na natin makinig ng Word of God, magsimba ng magsimba, manalangin ng manalangin, magbasa ng Word of God. Bakit hindi na lang natin yan ituloy-tuloy para dinggin na ng Diyos yung ating panalangin? Huwag tayong maging tamad. Huwag tayong maging selfish. Puro pang sariling kaligayahan yung ating iniisip. Hindi man lang natin maisip na pasayahin ang ating Diyos. Kagaya ng hinihiling niya na yung araw ng pamamahinga, yung Sunday, yung magsisimba tayo Sunday, di ba walang pasok? Di ba? Sabi nga, 6 na araw na gumawa ang Diyos, ginawa niya ang ating mundo, at yung pang-7, nagpahinga siya, nakita niya yung kanyang ginawa at binbless niya ito, nagpahinga siya. So hinihiling sa atin na magkaroon din tayo ng araw na pamamahinga at ito'y ibigay natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagpunta sa sambahan, sa kanyang tahanan para magpuri, magpasalamat, umaawit sa kanya. Yan ang dapat nating ginagawa. Pag uwi sa bahay, di ba, pag-usapan yung natutunan, kumain, mag-pray, mamaya pag-usapan ulit, kain ulit. Wala naman, hindi naman pinagbawal ng Diyos yan na kumain. O kung gusto nyo, sige, magpunta ko sa mall, doon kayo kumain, diba? Mag-relax konti, din uwi. Pag-usapan yung napag-aralan, napakinggan sa simbahan. Mag-pray, pasalamatan si Lord sa pagkain. Mamaya ulit, kain, pray, bago matulog, pray. Paggising kasi, pasok na naman. Diba? So yun yung sinasabi, ibigay natin yung pang-7 araw kasi si Lord
Pinless niya yung pampitong araw. Kaya kung magtatrabaho ka at wala ka sa panambahan, paano ka maibibless? Paano ka ibibless ni Lord? Wala ka naman dun. Hindi ka nagpahinga, nagtrabaho ka pa rin, gumawa ka pa rin ng gusto mo. Diba? Or hindi ka na nga nagsimba, kung saan ka pa pumunta. Kung ano-ano pa yung ginawa mo na hindi nakakalugod kay God. Kaya asan ang pagpapala? Tapos hihingi na naman tayo, Lord, sorry, hindi ako nagsimba. Diba? Sunday na naman bukas, halimbawa, hindi ka na naman nakapagsimba. Lord, sorry. Munta ako sa ganun, Lord. Nagtrabaho ako, na-invite ako, Lord. Yun ang ating mga nagawa. Kaya walang blessings. Kaya pagdating ng Monday, Tuesday, o ano man, wala pang kita. Walang trabaho, Hindi ka kasi pinagpala. Hindi ka binless ni Lord. Dahil kulang yung iyong ginawa. Hindi ka nagsimba. Hindi ka nagpasalamat. Hindi ka nagpuri. Hindi ka nanalangin sa loob ng kanyang tahanan sa panambahan. Wala ka dun. Nasaan ka? Di ba po? So yun ang tinuturo sa atin ngayong umagang ito. Para marinig ng Diyos ang ating mga dasal. Kalimutan natin ang paggawa ng masama. Pananalita ng masama. Pagbabalak ng masama. Lahat yan ay kalimutan natin. Kalimutan ng kalimutan. Ibaon na yan sa limot. At gumawa na lang ng mabuti. Para abutin na tayo ni Lord. Para pagpalain niya tayo. Para palakasin niya tayo. Para pagalingin sa sakit at karamdaman. Para iangat ang kabuhayan. Pagandahin ang buhay. Maging mabuti ang buhay. Kung yan ang gagawin natin, mga kapatid. Isipin natin mabuti. Baka tayo rin ang gumagawa kaya wala tayong pagpapala. Tayo rin ang dahilan. Hindi magiging dahilan ng Diyos na hindi tayo pagpalain. Hindi maaari yun. Tayo mismo ang may gawa nun. Kaya wala tayong pagpapala. Kaya ang buhay ganun pa rin. Kulang pa rin. Trabaho ng trabaho pero kulang pa rin. Kasi nga, tayo ang gumagawa nun. Kasi nga, kinakalimutan natin ng Diyos. Hindi natin sinusunod yung kanyang mga pinag-uutos sa atin. Kulang na kulang tayo. Halos parang masasabi nga natin na wala tayong pananampalataya. Sa pag hindi ka nagsisimba, hindi ka nakikinig ng Word of God, wala ka sa Bible study, ayaw mo umatin, samantala nakaupo ka lang dyan, wala ka namang ginagawa pero ang dami mong dahilan. Kulang, mga kapatid. Kaya sabi, ang liit ng iyong pananampalataya. Minsan nga parang masasabi ko parang wala no? Kasi wala naman tayo talagang ginagawa Pag-pray nga siguro. Hindi natin nagagawa kahit man lang isang beses sa isang araw. Huwag naman sana mga kapatid. Mag-pray tayo palagi. Magbasa tayo ng kanyang salita. Huwag lang basta-basahin. Isa buhay. Makinig tayo ng Word of God. Napakarami dyan. Sa YouTube, di ba? Marami tayong mapapanood dyan ng mga preaching na magaganda talaga. Na magtuturo sa atin. Para maging maayos yung ating relationship sa Diyos. Maging maayos yung ating buhay. Magkaroon tayo ng karunungan, ng kaalaman. Matututo tayo. Mababago yung ating pananaw sa buhay. At magkakaroon tayo ng pananampalataya pag lagi tayo nakikinig ng Word of God. Nasa sayo na ba ang Panginoong Hesus? Tinanggap mo na ba siya? Baka hindi pa. Baka mamaya mga kapatid, kulang na ang oras para makahingi tayo ng kapatawaran. Kulang na ang oras para magbalik loob tayo sa Diyos. Kulang na ang oras para tanggapin natin ang Panginoong Hesus. Kilos na tayo. Huwag natin sayangin ang mga oras na binibigay ng Diyos sa atin para makapagbalik loob sa Kanya. Tandaan natin, isang beses lang tayo mamamatay. Tapos nun wala na. Kaya ngayong buhay pa tayo, humingi na tayo ng tawad sa lahat ng ating kasalanang nagawa. Yan po ang dapat natin gawin.
At yan ang tinuturo sa atin ng Diyos ngayong umagang ito. Kalimutan ng kasalanan, magbalik loob sa Diyos, at sigurado ko, pagpapalain niya tayo. Salamat sa salita ng Diyos na ating narinig ngayong umagang ito. Muli tayong mananalangin mga kapatid. Muli tayong mananalangin. Pagpapasalamat natin ang araw na ito na tayo kinausap ng Diyos. Binilinan, binigyan ng warning ngayong umagang ito. Magsiyo po tayo. Hallelujah. Aming Ama sa Langit, nagpapasalamat po kami sa iyong salita na aming narinig ngayong umaga. Salamat Lord sa iyong mga makapangyarihang salita na aming narinig, na tinuturuan mo na naman kami na maging mabuting tao. Sinasabihan mo kami na huwag nang gumawa ng kasalanan. Lord, patawarin mo po kami lahat sa aming mga kasalanan na nagagawa. Sa aming katamaran para magsimba, para makinig ng iyong salita, para umatin sa Bible study, Lord. Patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami, Lord God, na kahit minsan nakakarinig kami ng iyong salita, pero ito'y baliwala po sa amin. Hindi namin isinasabuhay. Hindi namin ginagamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya Lord, wala kaming pagpapalang natatanggap. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakamali sa iyo, Lord. At Lord, maranasan namin, matanggap na namin ang pagpapalang nararapat para sa amin. Dahil alam ko, Lord God, naniniwala ako na lahat ng tao ay may nakalaang kang pagpapalang ibibigay. Dahil may promise ka, Lord, sa bawat tao. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future. Lord, yan ang pangako mo. Yan ang pangako mo sa lahat ng tao. Pero hindi namin matanggap yan, Lord, dahil hindi namin maranasan yan dahil, Lord, sa mga kasalanan aming nagagawa. Kaya, Lord, ngayong umagang ito, lumalapit kami sa iyo at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami lahat sa aming mga kasalanan, Lord Diyos. Paulit-ulit na pagkakamali sa aming pagtalikod sa iyo, Lord God. Patawarin mo po kami lahat. Patawad po, Lord. Patawad po. At pakinggan mo na po yung aming mga panalangin, Lord. At tulungan mo po kami, Lord God, na maging masipag magsimba, masipag magbasa ng iyong salita, masipag umatin sa Bible study, Lord God. At ang iyong salita ay maisabuhay na namin, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, salamat. Dahil alam ko po na ikaw mabuti, ikaw ay mapagmahal, Lord. Kaya tutulungan mo po kami sa mga oras na to, Lord God, sa anumang aming pangangailangan, Lord. Dahil magiging masipag na kami, Lord God, sa pagsunod sa iyong mga pag-uutos at mga tuntunin. Lord, pagpalain mo po kami. Bigyan mo po kami everyday ng aming makakain. Palakasin mo po yung aming mga katawan at pagalingin po, Lord, kung ano man yung mga sakit at karamdaman namin, Lord. Ganon din ang aming mga mahal sa buhay at mga kapatid sa pananampalataya. Lord God, salamat po dahil naniniwala ako na naririnig mo po ang aming panalangin ito. Lord, patatawarin mo na kami, pagpapalain mo na kami, tutulungan mo na po kami, at aabutin mo na po kami lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa aming narinig na naman at natutunan ngayong umagang ito. Salamat po, Lord. Tunay na napakabuti mo sa amin dahil ayaw mo kaming mapahamak, ayaw mo kaming maghirap, Lord God. Ayaw mo kaming magkasala pa o kan. Salamat po sa iyong pagmamahal, Lord. Salamat po, salamat po, salamat po, Lord. Salamat din, Lord, sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat din sa lakas ng loob na binibigay mo sa akin, Lord, para patuloy na mag-share ng iyong salita. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat. Lord, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa iyo lang, O Diyos. Sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen po, Amen. Amen. Nadinig ng Diyos ang ating panalangin. Tuparin natin yung ating mga pangako
na hindi na tayo magiging tamad sa pagsunod sa kanyang mga inuutos sa atin. Magsisimba na tayo, aatin na tayo ng Bible study, magbabasa na tayo ng kanyang salita, at araw-araw, oras-oras tayong mananalangin na. Ipangako po natin yan. At sigurado ko, yung pagpapala ay nasa inyo na, nasa atin na lahat. God bless po sa inyong lahat, at God bless po sa ating lahat.